Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, parang nabatumbala ni Siriana habang nag-uusap sila ni Artemis o Artemio. Sa pag-uusap nila ni Artemis, sinabi niya sa kanya ang mga posibleng mangyari sa kanya dahil kay Amar. Wala sa isip ni Rihanna na mababago ang takbo ng isip nito dahil hindi rin alam ang nangyayari sa kanya. Di niya alam ang pagbabago ng kanyang buhay. Umepekto na kay Rihanna ang itinurok ni Artemis na gamot. Habang ito'y natutulog, ang gamot nababago sa kanyang pagkatao o mahati ang takbo ng isip niya. Sa kabilang dako, hindi mawaglit sa isip ni Gadon ang kagustuhan nito na makilala ang may bahay na kapitbahay ni na Rihanna. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating nobelang pinamagatang Immortal! Ate Masa, hindi Rihanna ang pangalan ko. Riani. Ano? Uy, anong nangyayari sa'yo? Akala ko nung una na nagbibiro ka lang, na hindi Rihanna ang pangalan mo. Ano bang sasabihin mo? Bakit ka ganyan? Anong pinagsasabi mo ha, Rihanna? Riani, yan ang tawag mo sa akin. Hindi ka ba nakakaintindi? Ano bang sasabihin mo, ha? Sige. Puntahan ka na lang dyan sa bahay mo. Bye. Ay, storbo. Ha? Sino pala ang tumawag? Ay, naku! Si Ate Masa! Ano
pinagsasabi ko? Nasaktan ko na yata ang damdamin niya. Sino ba yung nakausap mo, Masa? Naiiyak ka yata. Si Rihanna, madam. Nasaktan ako sa tono ng pag-uusap niya. Parang hindi na niya ako kakilala. Ano? Binago pa niya ang kanyang pangalan. Hindi na daw Rihanna ang kanyang pangalan. Ano na daw? Rihanna na daw po. Ay, totoong nagbago na si Rihanna. Totoong nadismaya na rin ako sa kanya. Di ko na sana dapat sabihin ito, pero yan ang totoo. Napatunayan ko na nagbago ang kaibigan mo. O kapag-anak mo, hindi ba? Opo, madam. Pero malayo ng kamag-anak. Yun lang, malapit kami sa isa't isa. Parang magkapatid na kami. Lalo na nung parehas kami nawalan ng pamilya o mga mahal sa buhay. Oo, lalong naging malapit kayo nung ganun ang nangyari sa mga mahal niyo sa buhay. Pero nakalimot na siya nung gumanda ang kanyang buhay. Nagbago na. Totoo pala ang sabi ng iba na nakakabulag ang pilak o kayamanan. Ay, parang ganyan na nga ang nangyayari kay Rihanna. Nakakalimot na po siya, madam. Pero hindi ako papayag. Anong ibig mong sabihin, Masa? Puntahan ko siya sa bahay niya. Magpapahatid ako kay Mang Ador. Sige, ikaw ang bahala, iha. Didiretso na rin akong magsundo kina Aris at Carmina sa paaralan nila pagkatapos naming mag-usap ni Rihanna. Sige, bahala ka na. Pero mag-ingat ka, ha? Huwag mong pabayaan ang mga bata. Opo, madam. Huwag kayong mag-alala. Ay, hindi rin maalis sa aking isip kung bakit ang bilis nagbago si Rihanna. Ano kaya ang nangyayari sa kanya? Oo nga po. Di man lang niya naisip ang hirap natin para sa paghahanda sa binyag ni Amar. Marami pang kailangang may muntar sa pinatayo kong bahay. Dapat sana maliwanag ang ilaw. Pero hindi na kailangan. Maliwanag dito kahit gabi sa mundo ng tao. Sapat na ang hindi nabibilang na bituin na iilaw sa mundo. Kailangan ko si Engineer Marlon. Siyang manatili sa piling ko hanggat hindi matupad ang propesya. Gaya niyang inhinyero, ang kailangang magiging kasama ko at magiging kanang kamay. Nadisenyo ang taas o tuktok ng bahay dahil marami ang pagkakagamitan. Sana hindi pangkaraniwan sa tao ang struktura ng bahay. Sorry na lang, Engineer Marlon Montero. Mas marami ang pagkakataon na nagtrabaho na parang robot. High-tech ang ekstraktora
sa pakabuhan ng bahay. Hindi basta masisira anumang ang unos na darating. Dahil ito ang magiging lihim ni stasyon ng maunlad na teknolohiya. Parang di kumpleto ang araw ko kapag hindi ako aakyat dito sa tuktok ng bahay ko para magpalamig. Lalo na kung ganitong gabi. Gustong gusto kong panuurin ang mga bituin. Mas maganda yata kung hindi ko isi-switch ang ilaw para lalong makita ko ang kagandahan ng gabi dahil sa hindi mabilang na bituin. May nakikita akong tao na nasa rooftop ng bahay ni Kuya Artemio. Siya kaya yun? O kaya si Engineer Marlon? Ano yun? Maliwanag na biglang dumaan sa itaas? May liwanag. Di ko nakita mismo pero parang bituin na lumipad. Ano kaya yun? Nako. Natatakot naman ako. Bakit parang tumayo lahat ng mga balahibo ko sa ulo ang pakiramdam ko? Baba na ako. Babalik na ako sa kwarto namin ni Amar. Yun kaya yung sinasabi ng lolo ko na shooting star? Maraming kailangan para hindi ka mahirapan. Ano? Lumalaki na si Amar. Baka mahirapan ka na pagdating ng araw. Dahil nag-iisa kang magpalaki sa kanya. Lalo't malikot na ang bata. Ang bait sa akin ni Artemis. Ang bait niya sa akin. Maalala ko ang kapatid ko. Parang siyang pakiramdam ko. Bakit hindi ka na umiimik, Rian? Naalala ko ang kapatid kong lalaki, ang kuya ko. Parang ikaw kasi naman siya. Ganun. Oo. Ako ang tao na nagmamalasakit sa inyo ni Amar sa lahat ng panahon. Kaya ituring mo na rin akong hindi iba sa inyo. Parang ikaw nga si kuya ko. Sabihin mo kay Amar, tawagin niya ako sa tamang tawag ng tao sa kapatid ng kanyang ina. Paano yan? Nakakalito ang mga sinasabi mo. Di ko na naintindihan. Di ba sabi mo, naalala mo ang kuya mo dahil sa akin? Kung ganun, ituring mo na ako bilang kapatid mo o kuya mo. Sabi niyo, ninong ang tawag sa magiging sponsor na parang pangalawang ama ng bata. Di ba? Oo naman. Kaya ninong ang tawag niya sa'yo. Yan ang ituturo ko kay Amar. Hindi. Mas maganda ang pakikitungo sa akin. Pag
Ang tawag niya ay yung tawag niya sa kuya mo. Kung ganun, Uncle, imbis na ninong ang itatawag sa'yo, parang magiging pamangkin mo siya. Ganun ba? Oo. Ganun na nga. Sige. Ganun ang ituturo ko sa kanya. Hindi na rin kita tatawagin sa pangalan mo lang, kundi bilang pagrespeto sa'yo. Tawagin kitang Kuya Artemio. Nakakahiya at hindi ako sanay na di magrespeto sa tao, lalo na sa kagaya mong maliban sa mas matanda sa akin. Kagalang-galang ka pa. Pero Tinawag ka noon ng sir. Pero ayaw mo. Sinabi mong Artemio na kasi yan ang pangalan mo. oo. Ganyan ang gusto kong tawag mo sa akin. Mas panganay ka sa akin. Kaya tama lang natatawagin kitang kuya. Oh, hindi. Walang masama sa pagtawag mo sa aking pangalan. Yun na lang ang tawag mo sa akin. Ano? Oo. Mas gusto kong pakinggan na mabanggit ang pangalan ko bilang isang tao. Ha? Kung nagsasalita ka, parang hindi ka tao. Ano? Hindi naman. Sige. Sabi mo eh. Ano pa ba nga ba ang magagawa ko? Salamat, Riani. Lahat ng sasabihin mo, susundin ko. Sir. Sir, iparada ko na dito. Oo. Baba na ako rito. Antayin mo ako dito, Ador. Tawagan kita kung kinakailangang pumasok ka. Baka matatagalan kaming mag-usap kay Mr. Artemio. Ano na nga pala ang apelyido? Yang kapitbahay na yan? Ni Rihanna? Oo nga pala, sir. Kilala lang natin siya sa kanyang pangalan na Artemio. Sige, Ador. Antayin mo ang tawag ko. Opo, sir. Ang pagkalam ko, big-time businessman. Ang kagaya niya ang gusto kong makilala. Pero bakit kaya? Parating nakasara ang malaking gate. Bagamat maluwang ang parking area. Sadyang nakalaan na pagparadahan ng mga sasakyan ng mga bisita. Pero parang walang bisita ang may bahay. Saka wala man lang akong makitang sinyales kung may mga CCTV. Pero sigurado ko, may nakatagong monitor dito sa labas. Saka normal lang sa isang malaking bahay. Sigurado ko, high-tech yung bahay na yan. Pindutin ko na ang doorbell. Wala akong nakikitang gwardya. Yan. Napindot ko na ang doorbell. Isa pong karangalan ang mapasyal niyo po kami, sir. Nakagisnan ko ng sir ang tawag sa akin ng sino man, engineer. Nagagaya na rin ako sa boss ko kasi, sir. Paano siya magsalita? Siya ang pakay ko. Pero kung wala siya, walang anuman. Tutal, nandito ka naman na pwede kong makausap. Kanino nandito po siya. Hindi ko lang po alam kung nakaalis na po siya.
Hindi ba siya nagpaalam? Ganun talaga si sir, bigla na lang pong umaalis. Ganun ba? Iba naman po kasi ang ating mga ugali. Gaya po ni sir. Hindi ko nga alam para bang isa po siyang foreigner. Okay. Naiintindihan ko yan. Tayo lang namang Pilipino ang gumagawa ng ganyan, di ba? Tama po yan, sir. Ibigay na lang natin ang respeto sa bawat isa. Ano po pala ang may paglilingkod namin po sa inyo? Hindi naman mahalaga ang gusto kong sabihin sa kanya. Alam mo, dati akong negosyante. At gusto ko, makilala ko si Mr. Artemio. Ganun po ba? Kasi si Sir Artemio, hindi po siya negosyante. Ganun ba? Sa bagay, ako po ang kanya pong kanang kamay. Opo, ako po yung pinagkakatiwalaan niya dito po sa bahay. Ganun ba? Pero may mga bagay na hindi ko po alam patungkol po sa kanya. Pasensya ka na lang, sir. Pero hindi na kailangang kontakin kung meron mang sinong gustong kumausap sa kanya. Siya na yata yun. Tara na po, sir. Sabi ko na nga ba, may monitor. Akala ko matagalan kayong makiusap kay Mr. Artemio, sir. Alam mo, Dor, parang hindi siya masayang kausap. Bakit nyo nasabi ang ganyan, sir? Parang hindi siya friendly. Hindi siya pala kaibigan. Hindi lang kayong sanay, sir. Karamihan. Lahat naman ng politiko dito nakakausap niyo. Naninibago lang siguro kayo, sir. Karamihan kasi, puro politiko ang nakakausap niyo. May punto ka dyan, Ador. Pero, masyado siyang formal na kausap. Parang sinusukat niya ang aking katawan. Dahil diretsyo ang tingin niya sa akin. Si Ma'am Siona ang tanging nakakakilala sa kanya, sir. Ganun ba, Ador? Oo, sir. At si Rihanna pala. Pero parang yun na rin ang ama ni Ammar na kasi lagi doon yung bata. Ganun ba? Oo. Ador, ibuelta mo ang sasakyan. Bakit, sir? Saan tayo pupunta? Balik tayo doon. Pero sa bahay nila Rihanna ang pupuntahan natin. Ay, sabi ko na nga, nandito ka sa gilid ng ilaw. Parang busog na busog ka, buhaya komando. Kaya ang sarap-sarap ng tulog mo. Ano bang kinain mo, ha? Anong kinabusog mo? Maswerte ka kung nakakita ka ng kinain mo. Ganyan ang nilikha. Alam niyang mabuhay. Anong sabi mo? Ay, sandali lang. May dahilan yata kaya hindi ka umalis dito. Komando Buhaya. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal?
nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!